Army na bibigyan nila ng proteksyon ang mga lulutang pangtestigo sa Maguindanao Massacre. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Umano'y tape recording ng massacre pinagaanap na ng mga otoridad. Sa inisyal naman na autopsy report, lumabas na binaril ang mga babaeng biktima sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Isang linggo matapos ang karumal-dumal na massacre sa maburo na bahaging ito ng Ampatuan, Maguindanao, may mga blanco pa rin sa kwento. Hindi pa malinaw kung ano ang mga huling tagpo. Paano nga ba pinagbabaril ang mga biktima? Pinalinya kaya sila? Sabay-sabay kaya silang pinaulanan ng bala? Grupo-grupo? Nalaman kaya nilang yun na ang kanilang katapusan. Hindi pa nailalabas ang kompletong autopsy report, pero sa mahigit 50 bangkay na natopsiya ng CIDG, halos lahat di raw bababa sa 2 ang tama. May mga malapit ang binaril. Pero ang pinakaagaw pansin ay ang dugo ang ibabang bahagi ng katawan ng mga kababaihan. Paliwanag ng CIDG, halos lahat kasi ng mga babae may tama sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Wala pa nag-indicate na sila ay na-rape, subalit nag-indicate ito na pinatamaan ng sandata yung kanilang mga organ. Pero bakit nga ba? Kapansin-pansin din kasing karamihan sa mga babaeng biktima, bagamat hindi ganap na nakababa ang mga pantalon, binuksan ang mga ito. Kung hindi sila ginahasa, bakit nga ba ginawa yun ng mga salarin? Sa ngayon, patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang di manay tape recording ng massacre. Ayon kay Vice Mayor Esmael Mangudadatu, nakasili daw ang tape recorder sa medyas ng kanyang kapatid na si Bay Eden Mangudadatu. Pag-alis pa lang daw sa buluan, naka-on na ito. Before I left for Manila, ay binigay daw ni aking kapatid, yan po yung audio recorder na yan ano siya ng oras na 288 hours. Sa madaling sabi, 12 days yan. So hindi ko rin alam kung yun yung na-recover doon sa media, sa legs ng mga kapatid ko or sa asawa ko. Unfortunately, I cannot comment on that because it is not yet in our possession. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Ilang sandali na lamang po at maghahain na ng kanyang Certificate of Candidacy sila ka-standard bearer dating Defense Secretary Gilbert Teodoro at makakasama natin siya ngayon live dito sa may tanggapan ng COMELEC. Secretary Teodoro, good morning po sa inyo. Morning, Pia. Igan, good morning. Kasama natin si Igan sa studio. Secretary, alam po natin na mahalagang araw po ito para sa inyo. Ano po yung mga paghahanda na ginawa niyo para po sa paghahain ng inyong kandidatura ngayong araw? Well, syempre, nalangin tayo at nag-usap kami ng pamilya. Pagkatapos nito, babalik kami. We'll spend time sa family. Walang gagawin ngayong araw, kundi banding na naman at saka nanalangin kami. At talagang umpisahan niyo po sa isang misa ang inyong araw ngayon. Napaka-importante niyan para hindi mawala ang spirito at saka paalala ng ating Panginoon sa atin. Alright, Secretary, kasama rin natin si Igan sa studio at meron din siyang ilang katanungan po para sa inyo. Alam po namin nagmamadali po kayo para sa misa. So, Igan, may mga katanungan ka para kay Secretary Teodoro? Kaugnay ng pagtakbo ng Pangulo sa Pampanga, Secretary, ito ba'y napag-usapan ng partido? Igan, ako mismo hindi ko na pansin yan kasi very focused ako sa sarili kong kampanya at saka sa national campaign, ano? Opo. So ang headquarters na lang ang humawak dyan. Pero kung kayo po'y magiging Pangulo, papayagan niyo ba ang isang transition government? Ay hindi po, Igan. Kung hindi, ayon sa isang balido na pagpapalit ng saligang batas, kung anuman paraan, basta legal, hindi ko papayagan yan. Okay, salamat po and good luck. Salamat, Igan, and good luck sa next hole-in-one natin. Pia? Alright, Igan. So, bibitawan muna natin si Secretary Teodoro dahil alam natin nagmamadali siya at kasama niya ang kanyang running mate na si Edu Manzano. Naroon sila sa loob ng simbahan. Si Secretary Teodoro, maraming salamat po ulit. Thank you. Thank you po. And we will be catching up with you the rest of the day. Si Secretary Gilbert Teodoro. Mga misis, tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG simula kaninang hating gabi, 350 kada kilo, katumbas ang halos 40 piso kada tangke ang dagdag presyo ng LPG Marketers Association at Liquigas. 3 piso 2 sentimo kada kilo naman ang dagdag presyo ng Shell. Paliwanag ng LPG Marketers Association, tumaas ang contract price ng LPG sa world market. Karaniwan na raw ang pagtaas ng presyo ng LPG tuwing sasapit ng Disyembre dahil sa dami ng demand mula sa ibang bansa.
Sa lagay naman ng panahon ngayong unang araw ng Disyembre, asahan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Hilaga at Silangang Luzon. Ayon po sa Pag-asa, bunso dyan ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Makakaranas din ang Kalakang Maynila ng maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pag-ulan. Samantala, nakatagtang sampahan ng 7 counts ng murder si Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. ngayong pong araw. At kaugnay po ng balitang yan, makakusap natin si Justice Secretary Agnes de Banadera. Secretary, good morning. Good morning, Igan. Opo, sa isa sa magkasong murder po sa korte ngayong araw, si Dato Unsay po lamang ang makakasuhan, tama po ba? Oo, dahil syempre nung gawin namin yan, napakaaga pa. So, kukonti pa yung aming nakakalap na ebidensya. Ebidensya. Pero direkta, yung mga positive ID, siya lang po ang tinutukoy. Siya pa lang yung nabuo namin na kaso. Pero na-mention na rin yung iba, Opo. ibang miyembro ng pamilya ng Ampatuan. Kaya lang para sa amin, at that time, kulang pa yung kwento. Alam mo naman, ang kaso binubuong kwento. Opo. Secretary, saan ba siya lilitisin yung arraignment dito na sa Metro Manila? Maganda yung tanong mo, Igan, dahil although ngayon ipa-file natin sa Cotabato City, ang aming naipahiwatig na sa Korte Suprema, magpapatransfer kami ng venue. Oo. At papayagan naman po yun? Madalas pinapayagan yon. At dito sa pangyayaring ito, wala akong rason kung bakit hindi papayagan. O kasi nga ho, mga impormasyon natin, natatakot yung mga dapat matagal na nagkakaso sa kanila no? Doon sa lugar nila. Ganun na nga. At saka, merong previous to this, actually may kaso rin yung dalawa, ang Ampatuan at saka ang Mangudadato. At preliminary investigation pa lang, na ilipat na namin agad dito sa Maynila. Okay. Kasi nga yung mga prosecutors namin ayaw namang i-handle. Okay. Secretary, yung etong audio recording daw po, may nakuha ba yung ating mga investigador doon sa crime scene? Alin yun? Audio recording daw? Oo. Anong balita doon? Totoo ho ba yun? May information na nasa amin, pero I have yet to listen to that recording. Okay. Pero may information na sa amin. At malaki maitutulong nito? Malaking-malaki ang may itulong niyan. Okay, yung original na backhoe operator lumutang na rin at sinabi niya hindi siya yung nagpatakbo pero yung nagpatakbo yun nga, nakikiusap din siya na bumalik na. Pero ano bang balita rito? Patay na ba? May information din kami at hindi wala akong information ko nandiyan pa. Oo, nagtatago lang po. Oo. Okay, Secretary, maraming salamat po. Babantayan po namin ang kasong ito. Ingat po kayo. Okay, thank you very much, Ian. Justice Secretary Agnes de Banadera. Libo-libong kilo ng elephant ivory nasamsam sa magkakahiwalay na police operation sa iba't ibang bansa sa Africa. At kauna-una ang space rocket ng New Zealand, tagumpay na nailunsad. Huwag pa huli, tutok lang sa una.